Kain ka na ng pansit, binayaran ka pa. Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So andito po tayo ngayon sa Novaliches Project para gawin yung driveway ni Madam. Although medyo malambot yung lupa dito, so gawa natin ang paraan. So ano nga ba yung mga preparasyon na ginagawa natin kapag nagbubuhos tayo ng residential garage or concrete pavement na katulad nito? So ilang PSI ba ang gagamitin natin para dito at gaano kakapal yung slab natin na gagamitin sa concrete pavement? At ang pinakamahalagang tanong, magkano nga ba ang magagastos natin para sa ganitong kahabang garahe? So ayan, abangan nyo yan mga tol. Tara, samahan nyo ako. So yun nga mga tol, simultaneous yung trabaho dito. Nagpa-fabricate na tayo kay Mamang Welder ng gate para dun sa daanan, dun sa kabilang side, dun sa may pavement. So ito na yung nauuso ngayon na gate. We're using the GI tubular steel. Hindi kung mapapansin nyo yung bahay mga tol, this is more than 1950s pa, na bahay. Luman-luma na, kaya mapapansin nyo na medyo lubog na yung struktura kumpara doon sa kalye. Ayan, makikita nyo yung elevation. So bali ginawa na lang natin ng paraan. Kung mapapansin nyo sa bandang right side, nagkaroon tayo dito ng maliit na kanal para if ever na lumakas yung tubig, yung dagasan ng ulan, may tatakbuhan yung tubig natin. And then we have the plastic sheeting. These construction plastics, it serves as vapor barrier or mas kilala sa tawag dito sa Pilipinas na moisture barrier. And what are the advantage of using the moisture barrier here? For me, I would rather say that it can protect and preserve our reinforcement inside the pavement. So meaning, napipigilan niya yung mga moisture na umakyat or pumasok dun sa ating pavement, papunta dun sa ating mga bakal na reinforcement natin. So, madedelay yung pagkabulok niya kasi nga wala namang moisture, so mapipreserve ito. So, ibig sabihin mas magiging matibay yung ating reinforcement kapag gumagamit tayo ng mga ganitong moisture barrier. And then the question is, how much PSI are we going to use on this pavement? And then what is PSI? PSI is the measurement how much pressure per square inch in concrete can support. And this, I will use the 3,500 PSI for this pavement. How come? 2,500 PSI lang naman yung typical na ginagamit sa mga residential garage. But, in this case, we're going to use the 3,500 PSI kasi nga, sabi ko nga kanina, yung soil dito is malambot. And then, isa pa, nag-order na tayo ng ready mix. Bakit? Para mas consistent yung mixture. Alam nyo naman yung mga worker natin, gusto nila, nilalagyan nila ng water, which is hindi maganda sa konkreto. The more water you have in your concrete, the weaker your concrete is. So yun mga tol, wag nyong kakalimutan yan. And then the next question here is, gaano ba kakapal or yung thickness ng slab? Typically sa mga residential, sa mga garage or sa mga pavement na residential, ang typical na ginagamit is 4 inches or 100 mm. But in our case, dito gumamit tayo ng around 5, 6, 7 and even 8 kasi irregular yung ating thickness dito. And then nagkaroon pa tayo ng medyo slant do sa other side, do sa may kanal, para nga pagka malakas yung water, dun pupunta ito sa kanal dito sa right side. So yun nga mga tol, dito nakatipid tayo kasi hindi na tayo nagrenta ng boom pump or ng line pump. Kasi typical na rentahan nun ay nasa 15,000, yung iba 17,000. So in this project, hindi na tayo gumamit ng line pump or any boom pump dito. So yun na nga mga tol, so bali ang nagastos namin dito sa concrete mixture na ito na may concrete design na 3,500 PSI at 3/4 ito, yung gravel nito is 3/4 with 28 days curing. Then sa ganitong concrete pavement na may sukat na 22/4 which is 88 at may extra pang area dito sa gilid which is 10 square meter, ang total square meter nito ay nasa 98 square meter.
So bali, ang total na nagastos dito para sa concrete pavement ay 50,600 for the ready mix, hindi kasama ang labor cost at mga bakal nito. So sa araw na to, silipin muna natin yung project site. Ano tayo kahapon, nag-boost tayo ng driveway. Kung mapapansin nyo, nagpo-pull out na rin kami ng ibang gamit dito kasi nga yung ibang gamit natin, dadali natin sa ibang project site. Yung ibang ginamit na barracks sa mga workers, papadala na natin to sa kabilang projects. Yan. Ito yung project natin na 5 units commercial. So tara, samahan nyo ako. So yun nga mga tol, shoutout kay Ma'am Connie. Ayan, bigyan tayo ng t-shirt. Yan, at binigyan tayo ng selfie stick. At marami pang binigay. Yun lang yung natandaan ko ulit. Anyway, salamat Ma'am Connie, shoutout sa inyo. So silipin natin yung project site. Ayan. Ayan, oy, nakapila. Hi ma'am. Ayun si ma'am. Kumakain na sila. Merienda time ngayon. Ano masasabi mo? Masarap po ba? Oo, masarap talaga. Sarap talaga. May pa hindi lang trip eh. Pinakain ka na ng pansit, binayaran ka pa. Ganyan kabait yung amo namin. Sobrang bait, di ba? Nice. Sobrang bait yung amo natin dito. Kumain ka na ng pansit, nagkapira ka pa. Okay ka lang? Kenneth, kumusta? Okay naman po. Okay naman. Good afternoon po. Naku, may special abot pa si ma'am. Yan, si Ma'am Connie. One of the generous. Hello po. Konti na lang. Ha? Yan. Oo, yun. Galing ka magkasintala ka, sobra sa'yo. May special abot pa. Mitch, lagi nagpapakain sa atin yan. Hello po. Kumusta po? Ang ganda ko ngayon. Ayan, kain po. Ang daming tao. Okay lang kayo? Ayan. Maraming salamat nga po pala sa manonood at maraming salamat sa oras. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pwede mong i-share ito. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat!